Square, ito yung parang central ng London. Yung pag naboboard ka, dito ka pupunta. Mary Poppins. Leicester Square Garden pala yung tawag dyan. Gardens. Sorry guys. Nag-picture ang mga tourists. Dito din nawalan ng phone si Alex. Guys, dito pala sa London, Chinatown, yung pinakamalaking celebration ng Chinese New Year. Pero yung heartfelt mood and vibe, dito yan sa Covent Garden. Good morning guys, welcome to another vlog and good morning from London. It's a bit chilly today. It's currently 11 a.m. As promised, iikot ko kayo sa Central London. So nandito tayo sa Leicester Square. Dito ako bumaba na station. It's within Piccadilly line. Nakakonect siya dun sa Northern line. Yun yung sinasakyan ko from sa flat namin. So, ang plano natin for today, maglalakad tayo from here, Leicester Square, pero iikutin muna natin yung mga top spots na pinupuntahan dito, which are Covent Garden, Chinatown, and then Trafalgar Square. So from there, lalakad din tayo going to Big Ben, and then London Eye, and then from there, punta naman tayo ng St. James Park. So hopefully makaya natin. Maaga pa naman. So this is the best time para pumunta dito sa Leicester Square. Mga 10-11 a.m. Kasi mamayang hapon medyo matao na yan eh. Kaya pinili ko na pumunta dito. Actually, pwede nyong gawin from London ay kayo magsimula and then dito kayo magtatapos para dito na kayo magla-lunch. Para picture-picture muna kayo sa London Eye, then Big Ben. Pero inuna ko lang dito kasi para hindi masyadong matao. Actually, nagkakaroon na ng konting tao kasi lunchtime na. Kasi marami din naman kainan dito. So dito sa Leicester Square, ito yung parang central ng London, yung pag naboboard ka, dito ka pupunta. Lalo na sa mga Pilipino kasi nandito rin yung isang Jollibee. Di ba yung isa sa Earls Court? Yun yung first Jollibee. And then, nandito yung flagship store nila na Jollibee. Dito. Mamaya, tignan natin kung dyan tayo kakain. Katabi ng Jollibee is yung Odeon. Diyan mostly ginaganap yung mga big movie premieres. Kaya nakapanood ako dyan ng mga movie premieres, yung Wicked. Actually, isa lang naman, movie premiere. Pero marami ako nakikita dito. Halimbawa, nakabakod na yung itong bilog na dito. Pag nakabakod na yan, ibig sabihin, merong premiere dito. Nakita ko dati mga Paddington. Hindi ko lang naabutan yung mismong premiere talaga. Kasi usually, hingi ka ng ticket for that. Tapos ito naman, yung pinasukan kong parang garden. Normally may mga green-green yan eh. Ngayon kalbo siya, ewan ko, siguro tataniman ng bago kasi mag-spring na ulit. Siguro lalagyan nila yan ng mga flowers. Pero itong place na to, yung bilog na yan, kapag Christmas season, nandito yung Christmas market nila. Nandyan lahat, ice skating, yung mga food, mga Bratwursts na sandwiches, basta yung mga pagkain, hot chocolate, basta lahat ng mga Christmas food nandyan. Ito yung Odeon. Pero actually, mas maganda yung Odeon sa amin. Sa malapit sa amin, yung nilalakad lang namin. Pero kasi dito, maganda yung yung parang main theater. Kasi sobrang laki niya. Perfect talaga siya for mga Hollywood premiere. Nakita ko dyan si Ariana Grande and Cynthia Erivo na nag-premiere yung Wicked for Good. Tapos from here na, makikita mo na yung Chinatown. Ayan o. Chinese New Year pala ngayon, pero sinearch ko kasi wala pa nga yung mga performance ng mga Dragon Dance. Although siguro meron mga maliliit na Dragon Dance sa mga restaurants lang. Pero yung parang pinaka-main event nila will be on Sunday, which is my birthday. Ayan, wala ako dito nun eh. Pupunta kami sa York. Yun yung grand celebration ng Chinese New Year dito. Nag-start siya kahapon. February 17, tapos yung grand celebration will be on Sunday, February 22nd. Ayan, mag-isa lang tayo ngayon. Alam nyo guys, ang lamig, kaya ang weird, naka-headphones ako kasi ang sakit sa tenga. Ang weather lang naman is 5 degrees pero feels like -2. So, ang lamig-lamig ngayon, pero buti hindi umuulan. Ayun pala, kaya inagahan ko din kasi mamaya pa lang hapon, siguro mga 5 to 6. Uulan na siya, kaya mas maganda nagsimula tayo ng maaga. So guys, papakita ko lang sa inyo. Ayan, ang luwag niyan ngayon. Usually talagang jam pack yan. Itong pinipilahan, Lego yan.
mga Lego. May McDonald's dito if you wanna eat. M&M store. Yan, maganda rin dyan. Usually, yan din yung pinupuntahan. Tapos, pwede ka naman kumain ng breakfast kung hindi ka pa nag-breakfast sa Greg's. Ayan, parang convenience store dito. Meron silang, pakita ko muna sa inyo para meron kayong option. So, ayan o, for 4 pounds, 35 savory and hot drink. So, meron kang pie and hot drink. Pwede mo mag-film dito. So, ayan. Yung music, guys. Labas tayo. So, donuts, mga savory. And pakita ko lang sa inyo yung mga pwedeng mabili. Mga pizza, mga pockets. So, yun yung meal deal nila. For 4 pounds, meron ka ng hot drink and savory pocket or pizza. So, dito muna tayo. Ito yung gitna. Ayan. Dalawa yung dalawa yung Odeon. Itong isa, tsaka yun yung malaki. Usually, dito kami nanonood sa kabila. Kasi, dito sa kabila, sa malaki, may extra bayad kahit nakasubscribe ka. So, although medyo maliit to, pero ano pa rin, medyo high-end pa rin yung style niya sa loob. Nakalimutan ko ipakita guys, yung mga statue pala. Itong bilog na to, meron siyang parang mga statue ng mga popular movie characters. Ito, number 1, si Mary Poppins. Leicester Square Garden pala yung tawag dyan, Gardens. Sorry guys. Ayan, Leicester Square Gardens. Ayan siya. So, nandito naman ang ating favorite sa kabila. Sana wag sila magalit. Nag-video ako. Sorry na guys, sinishare ko lang sa aking viewers kung meron man. Ayan. Si Harry Potter. Ayan, si Harry Potter. Zoom na lang natin kasi nagpipicture si ate. Ayan, si Harry Potter. And then, sorry. Ayan, kita yung Jollibee. Ikutin pala muna natin. So, grabe, ito yung buong yan. Parang from there sa M&M store hanggang doon sa Odeon, yung nilakad nila Ariana Grande na parang Yellow Brick Road. So, yung premiere night ng Wicked for Good. Ito naman yung pinakabago ngayon. Nakakalagay lang si Bridget Jones. Sikat na British actor. British movie character. Yun naman, Burger King. Ito, favorite namin ni Alex yan. Favorite namin ni Alex kasi hanggang 12 siya. Usually kasi maaga magsara dito eh. So, yun lang naman. Dito sa Leicester Square, itong pinaka-center. Yan. Minsan may mga performers dito na kumakanta. Tapos, from there, sa Odeon na pangalawa, pag lumakad tayo papunta doon, doon na yung Trafalgar Square. Pero, dito muna tayo sa Chinatown. Dapat pala inikot na natin yung Chinatown from there para mag-stimula tayo sa ARC. Sana malinaw yung pagkakatour ko sa inyo dito sa Leicester Square, no? Pero ito talaga yung parang pag nagbo-board ka, dito ka pupunta. Kasi medyo lively dito. Kasi pag yung mga neighborhood, tahimik talaga dito sa London. Tapos pag gusto mo naman makarinig na ng ingay, punta ka lang dito. Galing sa amin, parang 30 minutes lang siya. 30 minutes na biyahe lang. Kasi from Northern Line, kumokonect siya sa Piccadilly Line. Yung connection niya is doon na mismo sa Leicester Square. Kaya doon na rin kami bababa. Hindi na kami nag-change ng train. So isang sakay lang siya from our place. Guys, yung Piccadilly Line, parang siya na yung center ng London. Kasi nasa kanya yung Leicester Square, Covent Garden, Piccadilly Circus. So, yung mga top na pinupuntahan dito, may station siya. Tapos, diretso na yun sa Heathrow Airport. Sa lahat ng terminals. Siya yung blue line. Yung Northern Line naman sa amin, siya yung black na line na dito sa London. Ito na yung entrance ng Chinatown. Chinatown. Ito, tinan nyo. Ayan. Diyan nag-picture ang mga tourists. Dito din nawalan ng phone si Alex. Specifically, nakita mga bata. Specifically, dito siya nawalan. Wait lang ah. Oh, little sister po, sakto.
Alam ko ditong area siya nawalan eh. Parang dyan, dito. Dito mismo, yan, dyan. Diyan kami naglalakad, tapos dito namin nakuhaan yung nung parang tinatakpan yung side niya ng babae. Yan, dyan mismo. So, hi Alex! Ikutin muna natin ang Chinatown. So, mga Cantonese style restaurants dito. Kasi, parang yung mga migrants daw dito is from Hong Kong. So, sila yung mga una dito na nagtayo ng mga Chinese restaurants, Chinese stores. Nag-shooting pala dito ang Winter Garden. Yung pumunta ng London sa Sunshine. Kung ko lang nalaman. Parang nabasa ko lang yun somewhere. And then, ayan, dito yung sinasabi namin ni Ed na mga buffet. Ayun o, meron dito hot buffet available all day for 16 pounds. Tapos, 8 pounds pag takeaway box. Diba? Mas mura dun sa Camden. Pero halos same lang sa takeaway. Yan. So, dito tayo. Ang ganda no. Kung hey fa choy. Ayan, ready na sila sa ano. Pero actually, lagi namang may ganyan, red lanterns dito. Doon ako ano yung dinagdag nila for Chinese New Year. Parang wala pa masyadong design. Kasi usually ganyan naman dito eh. Parang marami nang... dinagdagan nila, mas madami na yun. Hindi ba masyadong festive? Kasi parang normal yan dito eh. Yung Chinese, mga red lanterns. So alam nyo ba guys, dito pala sa London, Chinatown, yung pinakamalaking celebration ng Chinese New Year all around Europe. Pinakamalaking celebration ng Chinese New Year outside Asia. Parang dito sa Europe, dito sa London yung parang pasabog ang celebration ng Chinese New Year. Siguro yun yan sa Feb 22. Kasi parang sinerch ko, yun yung main event nila eh. Dito, although nag-start ang Chinese New Year, Feb 17. Tapos siguro yun yung last day ng Chinese New Year. Ayun o, masarap. Ayun, sarap guys. Ready na sila makain. Chinese restaurant. May kinakainan kami dito, dyan sa may kanto dyan. Doon kami kumakain madalas. Ayun guys, para meron kayong idea sa mga menu nila. Ay, walang presyo. Hindi ko pala. Tapos hindi naman natin alam. For example, beef brisket with turnip casserole, 20 pounds, 80. Pag naman mga seafood, salt and pepper prawns, squid, 22 pounds. Ang rice nila, yung pinaka-basic is... for example, yung chicken fried rice is 13 pounds. One serving lang yan. Pero siguro yung mga food, ay mga ulam, good for sharing siya. And mga ganyan siya. So, okay din kumain dito, just for experience. Pero, halos ganun din naman sa iba. Parang hindi naman sila super mahal. Pag fried noodle with mixed seafood, 15 pounds, 0.80. So, okay din. Ganun din naman yung mga presyo-presyo dito. Diced beef fillet in red wine and pepper sauce, 21 pounds, 80. Yan. Pwede na. Ang favorite pala namin dito sa Chinatown ay mga milk tea at mga bread. Dito may mga, sa part na to, pag lumakad po tayo dito palabas, meron ditong mga bread bakery. So lagi kami bumibili doon. Tapos may bagong bakery, nakalimutan ko yung pangalan. Pero doon na kami bumibili ngayon. Kasi dito merong popular, sikat siya na bakery. Talagang pinipilahan siya, jam pack siya. Doon kami dati bumibili. Pero yung bago doon, ituturo ko sa inyo. Mas masarap yung mga ano nila. Pero Korean ata yun. Ito guys, ayan yun. Chinatown Bakery. Ito yung pinipilahan. Yan isa sa famous sa kanila. Custard. Taiyaki. 3.2 for 4 pieces. Yan. Mga freshly baked kasi kaya sikat na sikat sila. Ayan, may mga cake dito. Tingnan natin sa loob.
Beware of pickpockets, ang dami. 泥棒がパン屋で活動していることに注意してください。あなたの私物 Bili ba tayo? 携帯 So ayan guys, red bean mochi bun, 3.40. Roast pork bun, 2.50. Sausage cheese bun, 2.40. Yum! Spring onion chicken plus roll, 3.30. At marami pang iba. Ay, may mga chicken, mga dito, custard. Yan, cupcake, 2.40. Walnut black sesame bun, 2.70. Grabe, malobat agad ako. Ayun guys, so yung egg tart. Ang egg tart nila ay 2.10. Halos ganun din kapag sa Hong Kong ka bumili or Macau. Pero yung kanila yellow na yellow. Sa Macau kasi parang burnt yung top niya. Sorry. Kaya mga malalambot na tinapay. Matcha red bean pastry, 2.90. Brown sugar rice cracker. Tapos dito ka pipila para magbayad. Ayan. Tapos yan, pwede mo panoorin yung ginagawa, yung taiyaki nila. Yan, di naman tayo bumili. Pinakita ko lang sa inyo. So, dito naman, may aisle dito. Ayun yung papasok na yan. Diyan mo, nabibili ang mga milk tea. Sama-sama sila dyan. Daming ginagawa ngayon, kaya ang daming parang mga scaffolding. So, ayun yung mga milk tea. Mahal ang milk tea dito, guys. Ayun o. 3.90, 4.80. Tapos yung mga favorite kong taro milk tea with pearl, 5 pounds. Kaya pag bumibili ka dyan, pikit mata na lang. Ayun o, usually binibili ko pampataba. Taro Oreo milk tea. 5 pounds na siya, guys. Grabe. Pero parang mahal na rin ang Starbucks, no, sa Philippines. Meron ditong Happy Lemon. Ang Happy Lemon dito ay walang presyo. Walang presyo. Nakasara sila. Tapos, eto guys, pang Pilipino. Yung Mama Son's Dirty Ice Cream. Usually, ube yung ice cream nila. Ang best seller nila ay, bilog. 8 pounds, ang mahal. Ayoko na pumasok, din naman ako bibili. Or mamaya, bumili tayo dyan. Tapos, meron din dyang halo-halo. Balikan natin yan mamaya. Tignan natin pag busog pa tayo. Ang halo-halo nila ay 9 pounds. So, meron siyang ube ice cream sa taas. Ayan, kumakain din kami dyan. Ayan pa. Mga foot massage, foot spa. May mga parang Divisoria products. More tea, Lucky Tea. Dito talaga yung mga tea. Ayan. Taiyakiya. Japanese naman yan. So, mga souvenirs. Kano ang souvenirs nila? 5.99 to 4.10 para sa mga Lucky Charms. Perfect for Chinese New Year. Ayan. Yung mga costume din. Ay, costume ba tawag ito? So, lumabas na tayo ng Chinatown, guys. Parang, ito na yung perfect na daan papuntang Covent Garden. Ayan. Ito pala, guys, yung tatawid tayo, tingin-tingin, left and right. Ito yung unang parang cafe na nakainan ko dito. Donatelier. Hindi tayo mamamata. Hindi tayo masasagasaan. Okay, let's go. Ito yung unang cafe na nakainan ko dito. Donatelier. Ang collection. Ang collection. Berry keys, manchery, mga 6 pounds. Pero masarap dyan. Ayun, huwag na tayong pumasok. Diba? Ang cute. Dito pala yung pwede natin makita yung mga cake nila. Yun, parang pistachio. Mga berries, matcha, strawberry Oreo, and caramel chocolate. Ayun o, ginagawa nila doon. Sarap. Pero mamaya na, busog pa tayo.
Guys, ang Leicester Square at saka Covent Garden, siya yung mga tahanan ng mga West End Broadway show. Dito sa Leicester Square, yung mga Michael Jackson, Les Miserables. Tapos dito sa Covent Garden, dito kami nanood ng Frozen. At saka ngayon, ang piniplay doon ay Lion King. Lion King, hindi pala. Hercules. Napanood ni Ed. Hindi ako nakapanood kasi nagkaroon ako ng lakad noon. So, kailangan namin ibenta yung ticket ko. Sayang, pero I wanna watch kasi magtatapos na rin yun sa September this year. Pabago-bago dito Parang dati, Frozen doon, tapos nag-end siya last year, tapos pinalitan siya ng Hercules nung June, tapos magtatapos din siya ng September. Di ko alam kung ano ipapalit na. Yan, Five Guys, yan yung parang in and out ng US. Yan naman ang first restaurant na nakainan ko, pero yung nandun sa London Bridge, sa Tower Bridge pala. Tapos ito naman, Cafe Concierto. Ito yung fancy aesthetic na coffee shop here. Na may bakery din, mga pastries. Ayan magaganda rin. Maganda sa loob. So yung mga ganyan, yung mga raspberry, blueberry, na parang tanghulo yung nasa taas. 8.13. Macarons nila is 3 pounds each. Tapos meron din silang Dubai chocolate. Ganda, no? Sarap. Nakapag-try na ako ng Cafe Concierto, pero yun dun sa malapit sa Oxford, hindi dito. Ang dami nila ditong Dubai chocolate na flavor. Parang halos lahat ng dessert dito may Dubai chocolate. Parang Dubai chocolate pastries, Dubai chocolate na shake, Dubai chocolate na ice cream. Parang mahilig din sila sa trend. Ito pala sa Leto, dito kami lagi. Parang nakakailang beses na kami kumain dyan. Tapos may Leto din sa malapit sa Oxford. Na-try din namin. Minsan doble-doble dito yung mga parang Starbucks sa atin. Ang dami nilang branches na halos magkakalapit lang, walking distance lang. Kasi sobrang sikat talaga sila, tsaka lagi silang kinakainan. Sila yung dinadayo. Tapos sinumpute namin yung kita nila. Ay grabe, ang laki. Kaya sabi namin, kaya tayo dito ng ganon, dessert shop o kaya coffee shop. Pero kasi yung mga established na yung kilala na dito, sila yung laging pinupuntahan. So naglalakad tayo papuntang Covent Garden. Meron din dong underground train station, diretso yung Covent Garden. Tapos yung Leicester Square Station, pag bumaba ka doon, may exit na mas malapit sa Covent Garden. So marami siyang exit yung Leicester Square. Yung isa malapit sa mismong Leicester Square, yung dun sa Leicester Square Garden. Yung isa naman, papuntang Chinatown. Yung isa papuntang Covent Garden. Tapos, ilan ba? Alam ko 4 yun O 3 lang yata. Dito kami laging naglalakad-lakad ni Ed kapag sale. Kasi nandito yung mga shops. Zara, Levi's, ayun yung office, mga shoes, madalas din mag-sale dito. Lalo na pag tawag na? Black Friday. Ayun, Black Friday. Tapos boots. Yan, dyan kami nagbo-boots ni Ed. Kasi yun yung parang Watsons dito. Parang Watsons. Pero mas budol lang Watson Di ba? Parang isa lang bibili mo sa Watsons. Ang dami mong nabibili. Ang dami mo ng bit-bit palabas. Ayun pala yung isang. Ayun guys, yung Covent Garden Station underground. Ayan. Sobrang sobrang lapit na yan. May Piccadilly din yan. So, bumaba lang ako. Magkasunod sila ng Leicester Square Station, tapos Covent Garden. Pero pareho silang Piccadilly line. Grabe, sorry guys. Hingal ako. Yung nagkakagulo sa Boots. Sa Watsons ng London. Mga budol din yata. Everything must go. Sale pala. Closing na. Magka-close na ang Boots. Ang tagal na niya dito. Everything must go.
Closing na siya. Why? O baka lilipat lang. Kasi pharmacy official. Magka-close na pala to. Hello Ed, magka-close na yung booth. So, ang dami off. Ano, pila ba tayo? Huwag na tayong pumila, ubos oras natin. Ayun yung Hercules. Marami ng poster dito ng Hercules. Nainggit ako kay Ed kasi nanood sila. And I wanna watch. Ang ganda daw talaga, sabi ni Ed. Galing daw ng 5 Muses. Kasi di ba sila yung kumakanta? Tinan nyo guys yung ano. Tinan nyo yung station, oh. Hercules, Lion King, mga ads ng mga West End Broadway shows. Kapag talaga pupunta ka dito sa London, kailangan, hindi ka makakanood ng kahit isang West End show. Pero ang pinakamasasuggest ko, kung Harry Potter fan ka, yung Harry Potter na. Kasi parang for the price of 2 shows na yung mapapanood mo. Kasi umaga't hapon siya eh. Although one day mo talagang ilalaan sa kanya kasi umaga't hapon siya. Yung first show umaga, second show yung hapon. Pero super worth it nun, lalo na kung Harry Potter fan ka. Wag na wag mong palalagpasin yung Harry Potter. Pero yung iba rin namang mga West End show, magaganda din. Lion King, ngayon nga Hercules. Tapos titignan nyo rin kung mawawala na sila. Like for example, yung Hercules mawawala na siya ng September. So panoorin nyo na, parang ganun. Dito pala ako first nag-birthday sa Gaucho. Ayan, nag-stay kami dyan. Diyan ako nag-first birthday dito sa London. Here in Covent Garden. Ayan. So, this is the Covent Garden Market. Parang square din siya. Tapos puro shop sa loob. Ito may mga performance. Ayan. Nag-magic si Kuya. O, diba? Tapos pag Christmas, ayan, mga high-end stores. Usually may mga Christmas tree dyan. So ikot tayo. Paikot tayo. Pa-square siya. So dito yung mga medyo high-end na stores and The Ordinary, Chanel. Tapos dito naman lagi may pop-up store ng mga high-end. Mga Chanel, Dior, mga ganyan. Parang ang Covent Garden ay very popular kapag Christmas season kasi dito talaga yung parang ma-feel mo yung London Christmas vibe. Kasi super ganda ng design dito, hindi putyo-putyo. Ayun pala sa likod, mga food trucks. Tapos dito, yung West End show sa Theatre Royal Drury Lane. Yan. Dito. Hercules dyan. So, ayan, mga burgers sa food trucks for £14. Meron ka ng burger and fries. Sorry guys. Dito naman, custard, crumble, 7.95. Crepes, 7.50. Tapos meron din ditong museum for yung parang London Transport Museum. So, mabibili mo dito yung mga very London na souvenirs. Kaso may pila siya guys, tinan nyo. Ayan, dyan yung mabibili yung mga very London na souvenirs. May mga board game na transport. London Transport, tube, mga ganyan. Mga t-shirt. May pila eh. So, ayan. May cafe din, Museum Cafe sa taas. London Underground, Overground. Basta anything na related sa train. Ayun o, may mga train na toy. Tapos may mga merch. Monopoly na train. Mga board games. Basta lahat ng mga souvenirs, keychains, mga ganyan. Dito ka lang bibili. Pag fan ka lalo ng mga train. Ang bata, mga pampasalubong. Diyan yung mga legit na souvenirs. Pero meron din mga souvenirs dito sa labas-labas. Ito, German hotdog for £9. Medyo mahal siya. Ayan, mga souvenirs. Ikot ba tayo dito? Mga London t-shirts for £12. Pero may makakuha ka na mas mura eh. Pag dito kasi talagang
Medyo high-end ang price. Ito, Mind the Gap for 35 pounds. Pullover. Official transport for London license. So may license sila to use the logo. So legit siya. Kasi license sila eh. Tsaka dito sila naka-display. Okay lang yan. Ayun o, cute. Ganyan gusto kong ipasalubong eh. Ayun o, sila Paddington. Yung very London talaga. Diba? Para dito galing. The Adventures of Paddington. Magkano kaya? Walang price na nakalagay. A keychain, $1.99 each. 3, 4, 5. Halos pare-pareho lang naman yung presyo niya. Pero, guys, may sasabihin ako sa inyo na mas murang bilihan ng mga ganyan. Kaso, hindi siya for tourists. Hindi siya nakalagay sa mga tourists. Nasa mga pang-ano siya, lokal. Yung mga market, yung mga car boot, doon ka makakakita ng mga mura sa mga car boot. Legit naman sila, naka-plastic pa, pero mas mura doon. Ang ganda nito, 12 pounds. Ang ganda. Pati yung ano, ito 15 pounds. Ang ganda. Yung mga duck. Ito, nag-uwi ako ng ganda sa bahay dati. Kasi parang naka-discount kami, ang dami namin biniling keychains ni Alexis. So, 15 pounds siya dito. Hindi ko maalala kung magkano namin nabili dati yan. Pero may discount yan sa amin. Ayan, mga pampasalubong, 15 pounds, pullover. Para siyang ano, no? Para siyang bazaar. Pero lagi to dito, hindi siya nawawala. Laging may gantong bazaar dito. Tapos sila pa din yan. Parang pwesto na talaga nila yan. Art gallery. Mga vintage, antiques. Ito naman, garden teas and coffees. Wow, teas and coffees. Ayun, ang ganda oh. May mga design pa, di ba? Very English yung design. Ito, London. Ganda naman. Traditional English tea. Ito naman si Princess Diana. Ang ganda, no? Ang ganda niya ipasalubong, actually. Yung isang ganito, meron siyang 40 tea bags. Kasi nahiya akong magtanong kung magkano. Magkano kaya yan? Kasi hindi naman ako bibili. Ayun yung queen, oh. Yung bata pa siya. Tapos, ang king ngayon, si King Charles. Kinaranahan pala siya May 6, 2023. Kasi may sakat siya, diba? So, yan, ang ganda niyan. Gusto ko yan. Gusto ko yan ipasalubong. Sa mga anak ko, syala-syala kong friends at cousins. Ayan. Dito naman, meron din. Ganyan ang gusto kong ipasalubong, yung may mga tatak ng London. Hindi yung basta-basta mga chocolate lang. Ayun o. Ano to? Board game ba yan? Or puzzle? Puzzle. Mga puzzle. Sana nilalagay nila yung presyo, no? Para hindi na magtatanong. So, more t-shirts lang dito. Ayan. So, mga medyas. 5.99. 2 for 10 pounds. Mahal. Mahal dyan, mahal. Ito, mga souvenir pa. More souvenirs. May music. Yung mga baso. Ang hirap naman ito iuwi. 6 pounds. Ang isang maliit na baso. Na souvenir. Ay, yung mga gumagalaw na Dancing King. Si King naman ay 8 pounds. Si Mr. Bean, 6 pounds. Yung mga maliliit na teacup. Teacup ba tawag dyan? 8 pounds. Ganyan maganda. Kasi parang ang hirap iuwi ng babasagin. Ay, ito, cute. Thimble. Commemorating Her Majesty Queen Elizabeth II. Tapos mga ganyan. Tapos lang guys, may alam akong mga bilihan talaga
na mas mura. Yung malapit sa amin. Pero syempre, pag unique ang gusto mo, talagang ano ba, may nagustuhan ka dito, bilhin mo na rin. Ganun din naman. Baka hindi mo na mahanap kung saan pa. Kung may nagustuhan ka na. Ayan. So, labas na tayo dito. Pare-pareho na sila, mga t-shirts, souvenirs. So, yun, may idea na kayo. Halos pare-pareho naman ang presyohan nila dito. Usually, hindi sila magbabago ng price. So, labas tayo. Punta tayo dun sa popular na picturan dito sa Covent Garden. Dito yan, papasok dyan. Ayan guys, lagi may performance dito. Tapos kung makikita niyo yung lugar na yan, dyan lagi nilalagay yung Christmas tree na merong lighting ceremony. Yan yung pinakamagandang Christmas tree dito. Tapos ito guys, sa left, yan yung St. Paul's Church. Diyan kami nag-church. Tapos, ito yung dalawang daan. Isa dito, tsaka isa dito. Ayan yung laging merong mga Christmas na decorations. Yung may mga malalaking ornaments sa taas, sa bubong. Ay, may nag-aaway. Anong nangyayari? So, yan. Grabe, chill na chill yung vlog ko, tapos may nag-aaway pala sa likod. Hindi ko kasi masyadong naririnig pala yung ko, guys. Hindi ko masyadong naririnig yung paligid ko kasi pala ako, headphones. Nagkakagano pala sa likod. Anyway, ayan, may performance dito. Lagi may performance dito. Tapos, dito, yan, dito yung laging merong Christmas na decoration dito. Tapos yung mga ornaments na giant ornaments dyan sa taas. Tapos sa kabila din, parang dalawa pala siya. Dati akala ko isa lang yun. Lakad tayo dito. Ayan guys, ito yung sikat na kainan dito sa loob ng Covent Garden. Madalas dyan, may kumakanta ng mga parang operatic. Tapos kapag nakita ka nila nagbi-video dito, may lalapit sa'yo na maniningil ng donation. Yung akala mo makakalibre ka ng kuha ng Pero okay lang naman kahit di ka magbigay. Pero kasi ang galing nila, talagang perfect yung mga boses. Ang galing nila kumanta. Actually, meron yatang kumakanta ngayon, lalaki. Usually babae. Pero tignan natin, pakita ko sa inyo guys. Sana hindi tayo singilin. Kasi yung pag-ask nila ng donation, hindi yung parang donation, para talagang naniningil sila na konsensyahin ka nila na nag-video ka naman parang gano'n. Pero okay lang naman kung magbigay kayo. Ayan siya. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Marami naman nag-video eh. Dito lang tayo sa walang masyadong tao. Narinig nyo na ba? Wait lang. Guys. Ayan. Making a video, ayun making a video, please donate, thank you. May nakalagay pala doon. So, huwag na rin natin tagalan kasi baka makapiright din naman tayo. And yun lang. Let's go! May nagtutur sa kabila, mga bata. Parang school yan. So, let's go. Ikot pa tayo. Guys, diba meron tayo sa atin ito, Ben's Cookies. Sikat na sikat siya dito. Parang siya yung pinakasikat na cookies dito sa London. Meron pa naman kaming cookies na business sa Philippines. Naisip ko nga gawin ko kaya dito. Ayan. Mga flavor nila. Ay, meron din kaming ganyan milk chocolate chunk, white chocolate chunk, matcha and white chocolate. Tapos, magkano ba isa niya? Actually, parang mura lang din. Freshly baked. Ben's Cookies. Gagawin ko naman Ben's Cookies. Ayan siya, for each bag, each cookie is 2.50. Small box of 7, 12.50.
Tapos large box of 50, 25 pounds. Pwede mo siya ilagay sa giftings. Pag small tin, 10.50. Pag large tin is 18 pounds. Meron din sila mga coffee and tea. Ayan, masarap siya, warm. Guys, ito dadaanan na lang natin. Ito yung isang parang aisle na parang meron mga big ornaments. Yung nagka-countdown doon. So yun, sikat yung coffee dito kasi nga, di ba pag malamig, lalo na pag winter, parang ang warm kasi, tapos kakain ka ng cookies. Tapos parang dahil sa sugar, mag-init yung katawan mo. Ayun. At saka yung warm cookies kasi, tapos freshly baked, tapos uwi-guwi pa yung loob. Sikat siya dito. Ben's Cookie. Inisip ko, mag-business kaya ako ng cookie dito. Ayun guys, nakaikot na pala tayo. Pabalik. Ayan. Mas plain siya tignan, no, kapag walang mga Christmas decorations. Pero minsan, meron din dito mga event. Like for example, yung Chinese New Year. For sure, magkaka-event din dito na parang mga dragon dance. Kasi parang ano rin to eh. Parang ito, mas high-end square kesa sa Leicester Square. Magkadoktong lang naman sila. Talagang mga less than 10 minutes na lakad lang from Leicester Square papunta dito sa Covent Garden. Yan. Maganda dito pag Christmas season. Tapos pag manonood ka ng West End, tapos dito ka na rin magbubok ng restaurant para after ng West End show ay kakain kayo. Diba? Sarap ng vibe. Lalo na pag Christmas kasi feel na feel mo talaga. Dito yung parang warm Christmas feeling kahit nanginginig kayo sa lamig. Pero yung heartfelt mood and vibe, dito yan sa Covent Garden. Kasi dyan sa mga Leicester Square, Chinatown, medyo ano na dyan, chaotic. Maingay. Although dito maraming tao, pero mafe-feel mo talaga, based on my experience, dito ko na-feel yung homey Christmas vibe sa Covent Garden. Ayun, lakad na tayo palabas. Tapos puntahan naman natin ang Trafalgar Square. Tinatry kong mag-sound na hingal. Pero wala talaga akong magagawa. Pasensya na kayo guys. And guys, palabas na tayo ng Covent Garden. Ito na ulit yung Covent Garden Station. So paglabas mo dito, punta ka lang doon pag gusto mo mag-Zara. Madalas din may sale dyan. Pero ngayon yata walang masyadong sale. Dito naman yung lagi namin binibilan, yung Itsu. Japanese siya. Japanese restaurant. Na inaantay namin hanggang mag 8 p.m. or 8:30 yata kasi pag 8:30 na, 50% off na sa mga sashimi, sushi, mga ganyan. Yan, Itsu, Japanese. Tapos guys, ito yung booths na lagi namin binibilan. Magsasara na siya kasi super haba ng pila. Parang hindi worth it for me na pumila at mag-antay kasi nga nagvo-vlog tayo. Huwag na tayo magpabudol. Nag-vlog tayo at marami pa tayong pupuntahan. So, hayaan na natin sa kanila ang sale. Hanggang 30% off the sale. Sayang di natin nabalitaan yan. Pero it's okay. Wala naman ako masyadong bibilin. Pero although kung may discount, di ba? Masarap mag-restock. So, ito yung dinaanan natin papasok. Babalik lang tayo. Ayun guys, Holland & Barrett. Ayun naman yung parang drugstore na meron din mga whey protein, mga supplements, ganyan. Tapos, Venchi yung ice cream. Maraming shops dito. Dito naman tayo dumaan para maiba naman yung daan natin pabalik. Guys, ang daming ma-explore dito sa Covent Garden, no? Hindi siya maliit. Malaki din siya. Kaso nga lang, marami pa kasi tayong i-cover na places. So, balik na lang tayo dito next time. Kasi gusto ko din namang parang i-tour kayo sa London, Central London. For example, ngayon, winter. So, ito na yung winter natin. Tapos Christmas season. And then spring, summer. Parang ganon. Tapos siguro, yung mga hindi natin na-explore natin sa ibang season naman. Kasi parang gusto ko ipakita sa inyo guys, yung kung what London looks like kapag iba-ibang season. Tapos nagpapahinga ako kanina.
change topic agad. Nagpapahinga ako kanina kasi nga nagcha-charge ako. Malulobat agad tong DJI Osmo. Nakita ko sa memory ng Facebook. 2 years na pala ako dito sa London. Tapos ngayon nag-memory. Ayun o. Yung papunta ako dito. So I think deserve natin mag-dessert. Yung mamason na ube, yung bilog, yung pinakita ko sa inyo kanina. Or ibang dessert. Just to celebrate our 2-year here in London. Grabe, no? Talagang ngayon ko pa nakita, ngayon ko lang naalala. Pero alam ko na parang magto 2 years na ako. Pero hindi ko na-realize na ngayon pala yun. Today pala yun. Tapos today pa tayo nag-vlog around London. Pero wag sana tayo masagasaan. So yun. So let's have a little celebration. Sana matapos natin tong vlog na to. Tapos dun sa St. James Park na tayo, since dun yung last destination natin. Na tayo mag-mini celebration for my 2-year here. Yes, let's go. So ngayon, palakad tayo papunta ng Trafalgar Square. So pabalik tayo dun sa Leicester Square Garden, no? Kasi dun yung daan, no? Yung pinakita ko sa inyo kanina sa may sa may Odeon Lux. Yung isang maliit na Odeon. So dun naman yung papasok. So anong makikita natin sa Trafalgar Square? Makita natin yung National Gallery. Tapos meron recently kaka-open lang katabi ng National Gallery. Parang museum din siya, parang gallery din siya. Libre lang doon guys, walang bayad. And hindi mo rin kailangan mag-early booking. Walang online booking na kailangan. Libre lang siya. So try natin, tingnan natin kung pwede mag-video sa loob. Pasok tayo. Wala naman akong dalang food kasi bawal magpasok doon ng food or water. Kapag may dala kayong mga tubigan. Meron ako tubigan pero empty naman siya. Tapos pag mag-exit kayo, alam ko meron ding refillan din ng water. So pwede mo siyang i-refill. Kasi pag may laman yung lalagyan nyo, ipapa-empty nila yun sa'yo. Ayun guys, so ang dami ng tao. Medyo dumadami na yung tao compared nung kanina nung pagpunta natin dito. Woo! Nakakatakot yung mga nakabike. Mamaya nahatak na yung Osmo natin. So ingat-ingat kayo dito guys kasi isa din to sa mga mataong lugar. Ito din yung, di ba dito nga nawalan si Alex ng cellphone. So hawak ng cellphone ulit. So careful lang tayo. Kailangan kahit nag-vlog tayo, mamatsyag pa rin tayo. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga current West End ngayon, Broadway shows. Ito gusto kong panoorin, yung Oh Mary. Si Mason Alexander Park. Di ba siya yung sa Sandman? So High Noon, I'm not familiar. The Spy Who Came In. Kasi hindi ako familiar kasi paiba-iba nga. Dito naman, ito yung lagi. Yung Magic Mike live show, dyan yan. Dito yun sa Leicester Square. Tapos Hadestown. Yan, lagi din yan dito. Tapos ABBA Voyage, concert like no other. Doon yan sa may, I think, O2. ABBA Arena sa may O2 yata yun. Alam ko sa O2 yan. Cabaret show. The Producers. Ito parang recent lang to. Or dati pa yan. Back to the Future, the musical. So guys, balik na tayo dito. Ito yung Burger King, yung McDonald's, tapos yung Leicester Square Garden. So dito tayo lalakad. Although pwede naman dun sa gilid, pero dito na tayo sa gitna dumaan para dire-diretso natin ang Odeon. Tapos from there, dito sa gitna, dun tayo papasok. Palabas, papuntang Trafalgar Square. Tapos paglabas natin dyan, ano na yun, yung National Gallery.